Nagbabalik tayo dito sa Basta Enerhiya. Sagot kita. Alam nyo mga ka-energy, nakakabilib ang kwento ng IP Designs. Ipinakita nito na kahit maliit na negosyo, may puwang gumawa ng pagbabago sa lumalaking EV ecosystem ng bansa. I have to agree, Director Patrick. Pero nakakabahala din yung dami ng mga aksidenteng naitala na sangkot ang EV, ha? Pero bago tayo lumalim sa ating usapan, syempre, sa pagkakataong ito, it's about time para sa'yo, Director Patrick, na sagutin ang ilan sa mga katanungan na for sure gustong malaman ng ating mga ka-energy. Okay, so, ang una kong tanong, ano ba yung take mo sa MSME story natin? Gaano ka-importante na secure ang charging stations ng isang EV? Napakahalagang ang mga ini-install natin, yung mga SMMEs, lalo na yung ating mga kabagayan, na gumamit ng DOE-accredited EVCS installers. Tulad ng IP Designs dahil sila ang katuwang nating pamahalaan sa pagdadala ng mga practical at safe na solutions para sa ating mga EV users. Kung ikaw ay isang EV users, napaka-importante na may secure kang charging station upang matiyak na makakapag-charge ka ng maayos at magagamit mo yung teknolohiya ng buong buo. Tandaan natin, ang secure na charging stations ay hindi lamang para sa itsura o sa disenyo, kung hindi sa lahat para maiwasan ang aksidente at electrical hazards. Lalong-lalo na itong importante sa mga malalaking charging stations na nakaplano sa mga biyahe nyo. Kung kailangan nyo ng mga impormasyon, bumisita lamang sa ating website evindustry.ph. So, in terms of installation safety, ano ba yung mga dapat tandaan? So dapat talaga nating tandaan, sundin natin yung mga Philippine Electrical Code, environmental guidelines, gumamit palagi ng tamang materials at ipagawa sa mga trained or accredited technicians. I think yan ang pinaka-importante sa mga trained And accredited ating technicians. Ang layo natin, iwasan ng sakuna tulad ng pagliyab ng electric vehicle natin or ng chargers. Mahalaga rin na regular nating sinusuri ang koneksyon ng mga chargers. Tiyakin na walang expose or sirang kable bago mag-charge at tandaan, sundin palagi ang mga safety instructions ng manufacturers. Kaya lagi nating pinapaalalahanan ang publiko, kumonsulta lamang at kumuha sa isang DOE-accredited EV charging station provider para sa pag-install ng kanilang mga wall chargers o malalaking charging stations para tiyak na ligtas at tamang pagkabit nito. Aside sa solar, ano pa, Director, yung mga MSME na nakikita natin in the future? Maganda rin katanungan yan na nai-integrate hindi lang yung solar at iba pang mga renewable energy solutions sa ating mga charging stations. Napopromote kasi nito yung malinis na resources ng ating energy or renewable energy. Ito ay sustainable na mga solusyon na nakakatulong hindi lamang sa motorista, kundi sa ating kabahagiligran. Sa ganitong pamamaraan, ang mga MSMEs tulad nga ng ating na-feature, nakakapag-install sila ng solar, nagiging katuwang natin sa pagpapalawak ng mga EV ecosystems. Nakita rin natin ang pag-usbong ng mga maliliit na battery swapping hubs, EV maintenance, repair shops, mga supply chains. Lahat ito ay nakakatulong para palaguin ang ating EV industry. Segue naman tayo, Director, sa EV accidents. Bakit tumataas ang mga aksidente sa e-scooter? Siguro function na rin ito mga ka-energy, mga kababayan, nang dumadami ng mga gumagamit ng e-scooters ng mga EVs. Natural naman na mas marami tayong maitatalang aksidente, pero hindi dapat ito. Hindi ibig sabihin na ang mga EVs ay hindi ligtas gamitin. Tandaan natin, kung ikaw ay naka-e-scooter or EV, mahalaga na ikaw ay sanay at may sapat na kaalaman at importanteng responsable sa paggamit nito. Ugaliing sumunod sa mga traffic rules, magsuot ng tamang protective gear tulad ng helmet, iwasan ng paggamit sa mga kalsadang hindi kayo pinapahintulutan. Sa mga ganitong paraan, mapapakinabangan natin ang kaginhawahan ng teknolohiya habang nananatiling ligtas sa lansangan. Sapat na ba yung kaalaman ng mga bumibili ng EV o e-scooter o nagpapadala lamang sila sa hype? Function rin yan na marami rin tayo dahil bago yung teknolohiya, kinukuha natin. Pero napansin natin na talaga namang lalong gumadami ang gumagamit ito dahil mas mababa ang gastos sa pagbiyahe pag ginamit mo ang EV. Napakalagang mayroon rin tayong sapat na kaalaman tungkol sa mga teknolohiyang ito sa tamang paggamit ng charging stations, maintenance, at higit sa lahat, paulit-ulit nating paalala, road safety. Kaya't napakalagang mas malawak ang ating edukasyon, information campaigns para
malaman ng ating mga kababayan na siguraduhin ang ligtas na paggamit ng mga electric vehicles. Director, dapat bang dagdagan pa ang mga batas sa ilalim ng EVIDA para maiwasan ang mga ganitong aksidente? Hindi naman, Miss Jasmine, mga ka-energy, kailangan magkaroon ng karagdagang batas. Mas paigtingin lamang ang pag-i-implement ng existing regulatory frameworks at yun yung impormasyon at kapasidad ng ating mga kababayang sundin ito. Sa ilalim ng EVIDA, nakalatag na ang mga kailangan nating gawin. Handa na rin ang mga safety requirements, handa na ang roadmap para sa mga charging station. Ang pinakamahalaga, hindi lang ang pamahalaan ng ating mga kabayan sumunod sa mga safety standards at gamitin ng wasto ang EV at mga charging infrastructures. Maraming salamat, Director Patrick, sa pagsagot sa aming mga tanong at sa pagdami ng EV sa bansa. Ipinapakita din nito ang pangangailangan sa tamang edukasyon at striktong pagsunod sa batas. Ang mga benepisyo ng EVs tulad ng mas malinis na hangin at mababang gasto sa biyahe ay magiging sulit kung ligtas nating magagamit ang mga ito. Lumumpas na tayo sa 29,000 na rehistradong EVs at posibleng umabot pa sa higit 35,000 ngayong taon. May 962 public charging stations na at libo-libong mga bagong units ang binebenta. Hindi na biro ang adoption ng EVs sa Pilipinas. Kaya ang tanong, ano ang kaya nating gawin para makasiguro na inclusive at ligtas ang ating pag-usad? Kung ikaw ay negosyante, maraming oportunidad, battery swapping, maintenance, parts, supply, design solutions ay ginagawa na kagaya ng ating furniture kanina. Kung commuter ka naman, ang payo namin ay magrehistro, magsuot ng helmet, sundin ng mga batas trapiko at alamin ang tamang pag-charge para sa inyong EVs. At ang responsableng paggamit ng teknolohiya ay nasa ating mga kamay. Maganda ang kinabukasan ng electric mobility kung magkakaisa tayo at sumusunod sa batas trapiko at regulasyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si Director Patrick Aquino. At ako naman po si Jasmine Romero. Hanggang sa susunod na episode mga ka-energy, pwede niyo rin pong mapanood ang episode na ito sa All TV News PH sa Facebook at YouTube. May replay din mamayang 9:30 ng gabi sa All TV Channel 2. Hanggang sa muli, ito ang Basta Enerhiya, Sagot Kita!